Good afternoon po. Yan. So, good afternoon din. So, today, yung ating discussion is Kahirap naman. some, wala pa, some and difference of identities. So, i-discuss ko muna yung sa special triangle. Kung familiar kayo, ha, sabihin nyo lang. So, meron tayong dalawa. Yung, ayan, yung 30, 60, 90. Familiar ba? Yes po. Ayan, 30, 60, 90. O, sige nga kung familiar. Ano yung ating hypotenuse, value? Jericho, Yung ano po? ano yung value Yung ng hypotenuse? ano po? Hypotenuse. Ano yung nasa tabi ng 3? 30 yon? 30, 60, 90. Yan yung ating first na special triangle. So, kapag angle natin, ang ating opposite ay 1, tapos ang ating hypotenuse ay square root of 2, 2, tapos ang ating adjacent ay square root of 3. Yan yung ating mga given. Dun sa opposite, adjacent, and hypotenuse. Meron naman tayong another special triangle, 45, 45. O, bibilugan yung mga 90. katandiwan Yan. sa pangungusap. Okay, Again, tapos, isusulat 45. niya kung anong aspeto yun. Kung ito ay 45. nagaganap, 90. Ayan. At Or ang ating opposite, nagaganap since pa same lang. lang naman yung ating Okay? 45, kapag ang opposite mo dito ay 1, ang opposite number mo din dito 1. ay 1. Sabi mo yung number Tapos 1. dito ay yung ating hypotenuse ay square root of 2. So, yan yung dalawa nating special triangles. And meron tayong i-add and subtract or depende. Teacher, bakit ganyan? Yung salitang Special triangle yan. Kapag 30, 60, 90, ito yung gagamitin mo yung una. Kapag 44, 45, 45, 90, ito yung gagamitin mo yung pangalawa. Nag-iiba po ba yung loob? Hindi. Yes. Hindi rin Hindi. sa labas. Yan yung fixed na yan. Yes. So, Basta po yung dalawa na yan. oo, inintroduce ko lang siya sa inyo. And paano, halimbawa, di ba, pinag-aralan natin yung mga SOHCAHTOA. Di ba? Baka nakalimutan nyo na. So, try natin kuhanin yung sa 30 muna. Ha? Yung Yung sa SO muna. Yung sa sine. Halimbawa, kukunin natin si sine 30. Di ba ang SO or ang sine, SO. Opposite over hypotenuse. So, kung nandito yung ating angle, ang opposite niya is yung katapat niya. So, ano yung katapat niya? Ano yung ano niya? 1. 1. 9. And, Teacher, nagtataka ako bakit wala na yung O, yung may mga letters. alin? Yung may ayun nag-indicate po kung ano, kung sin po siya or ano. Kasi, anong Teacher? Yung nag-indicate po siya kung sin po siya, tangent or cosine. sine? Yung mga letters po. Iba yun. Yun kasi, yung hinahanap na natin yung mga missing. Pero ngayon, complete. Tapos, isasolve lang natin. Halimbawa dito, ang kukunin muna natin yung sa 30, yung angle natin ay 30. Tapos, kung dito yung angle natin, ang opposite niya is ito. Nakikita niyo yung, yung pen na gumagalaw? So, ito niyan yung magiging opposite, which is 1. And since sine siya, opposite over hypotenuse, ang ating hypotenuse is lagi yung opposite ng ating right angle, which is ito, 2. So, ibig sabihin, ang sine 30 is equal to 1/2. How about kapag naman 60? So, sine 60. Kung ang ating angle is nandito, 3. so ang opposite niya ay square root of Square root of 3 over 2. Oo, over 2. So, yan ang ating given or nakuha kapag sine 60. Paano naman kapag cosine? Cos. Di ba ka? Yan, adjacent. Ay, ba't di ko nilagyan ng 30? Paano naman kapag cosine 30? Square root of 3. Adjacent. Ito yung ating 30, yung angle, and ito niya na magiging adjacent Oh, tama ko. sa angle. So, meron tayong square root of 3, and yung ating hypotenuse ay 2. 2. lang sila, pero iba yung given na angle. And kapag naman cosine 60, 1. Ay, so, ito yung 60 tama ba? 1 over 2. is Tama, 1. ang ating Tama pala. ay 2. Paano naman kapag tangent? So, meron tayong tangent 30, 2. TOA.
So, ito yung 30. Ang opposite niya ay Ay. 1. So, ano ba? 1. Ang gulo naman. ang Over square root of 3. of 3. So, kapag ang denominator natin ay may square root, kailangan natin siya i-multiply kung ano yung sa denominator. So, square root of 3 and square root of Mhm. 3. So, i-rationalize natin siya. And 1 times square root of 3 is equal to the square root of 3. And square root of 3 times square root of 3, ibig sabihin yan, makakancel lang yung 3. kakapi lang natin siya. So, that is, magiging square root of 9 kasi siya. So, tanggalin mo lang yung, yung sa square root, magiging 3. Teacher, bakit po ginanyan nyo? Alin? Yan. Diba square root of 3 times square root of 3? Parang imaginein mo lang I mean po, bakit po, denominator niya is square root. Bakit kailangan ganyan ng teacher? May square root. Rationalizing. So, kailangan Diyan na po sa tangent. hindi yung sa may denominator. Kapag nagkaroon ng denominator na square root. Square root. How about dito sa pangalawang special triangle? Teacher, wait lang po. Meron pa po isa. Sige lang. Bakit po yung tangent 30 is 1 po yung taas niya po? Opposite ng 30 is 1. Ito si Opposite ng 30. opposite niya 1. Bakit po yung sa sin 1 din po yung nasa taas niya? Sine 30. Opposite niya 1. Bakit po parehas na 1? Opposite. Hindi po siya 2. Bakit 2? Hypotenuse yun. Dito yun sa baba. Towa. Nakuha na? Huwag kayong papalito. So, katowa. Tandaan nyo lang. Okay? Okay na, Jericho? Nandiyan Opo. Sige na. Erish, di kita nakikita yung kortina nakikita ko. Nandiyan mo na yun dyan, Erish? 1 over square root of 2 po. Dyan, Erish. Nandiyan mo ito na? Apa. Sa 45 naman, kahit alin dyan ang 45 na kunin nyo, same lang ang makukuha yung opposite, that is equal to 1. So, 1. Tapos, ang ating hypotenuse is always yung paslan. So, square root of 2. Anong sabi ko? Kailangan kapag may square root of 2 ang denominator or square root ng denominator, i-rationalize. Multiply natin siya sa square root of 2. So, magiging 1 times square root of 2, that is square root of 2. And square root of 2 times square root of 2, that is equal to square root of 4. And square root of 4 is equal to 2. O, parang tinanggal na yung square root. So, ito yan ang ating sine 45. Next, kapag naman cos 45. Yan. So, ka. Kung nandito yan, ang adjacent natin ay 1. And square root of 2. So, equal lang din siya sa square root of 2 over square root of 2. Okay? Ay, square root of 2, square root of 2. Square root of 2 over 2. And kapag tangent 45, so towa, ang opposite ay 1 din. And ang opposite ay 1. So, or ang adjacent ay 1. So, ibig sabihin, 1 divided by 1 is equal to 1. Gets? Teacher, paano yung indication nila? Ang gulo talaga. Tangent, 45. Indication, Sokotowa po. Isa Sokotowa. Sine is equal to opposite over hypotenuse. Kaya, so, cosine. Adjacent Yung hypotenuse po lagi nasa taas. hypotenuse. Anong laging nasa taas? Yung paslant. And towa, opposite over adjacent. Tandaan, yung indication na yung opposite, depende dun sa angle. Kung nandito si angle mo, yung opposite niya is ito. Kung nandito si angle mo, ang opposite niya is ito. Okay? Next, kapag naman, ayan, kapag naman, adjacent, kung ito yung angle mo, ibig sabihin yung nakapagitna sa angle at saka yung right angle. Kapag naman, nandito si angle mo, nandito si right angle mo, yung nakapagitna. Okay? At hindi nakakalito yung hypotenuse kasi yan lagi ang opposite ng ating right angle. Ito yun. Or yung, kapag tinandaan mo siya, yung paslan. Okay? Paano po yung sa Saan? Saka po. Adjacent. Depende nga sa angle. Halimbawa dito, cosine 45. Ito si angle mo,
Ang adjacent mo yung nakapagitna sa angle at right angle, which is 1. Kaya 1 ito. At ang hypotenuse mo is laging itong paslant. So, square root of 2. Ayan. Nagets mo na? Nagets na? Yes Sino po. gets? Natanggap. Ilugan mo muna yung natanggap. Sino pa hindi Ano nakakagets? yung natanggap? O, Jericho, gets mo na? Opo, onti lang. Bakit? Teacher, Generish. Natanggap. yung hypotenuse po, di ba teacher yung pinakamahaba? Tapos ano po yung nandito sa gilid? Paslant. Number 6. Anong Ano po yung soba, teacher? Ano po tawag soba? ito sa baba? Diba? Depende na. Kung ito yung angle mo, ang sa baba, siyang magiging opposite. Pero, kapag ang angle mo ay nandito, ang sa baba, magiging adjacent. Depende. Bakit po yung dyan po 45 yung angle yung nasa baba yung 40 angle? Ano? Bakit po yung 45 sa baba po yung angle dyan? Anong sa baba yung angle? Yung 45 po, bakit yun po yung 45 yung angle po? Oh, Yung dalawa po bang 45 yung angle? yes. 45, 45, 90 kasi yan. O, dito kayo, para hindi kayo malito. Teacher, pero constant po yung hypotenuse. Palagi po yung pinakamahabang line. Yung opposite ng ating right angle. Yan. O yung paslant. Yan yung hypotenuse. Pero, kapag ang opposite and adjacent, depende yan sa given angle. Example, 30 ang given angle. So, ito si 30. Ang opposite niya, itong katapat niya, which is 1. Ang adjacent niyan, yung nakapagitna dito sa dalawang angle. Yung right angle at yung given angle. Ito niyan si adjacent. Pero, kapag, sige. Ito, baguhin ko yung angle. Kapag niyan, halimbawa, ito yung angle, masabihin mo angle 1. Kung ang given ay angle 1, ang opposite mo, ito. Okay? Ito ang opposite mo. At ang hypotenuse, laging yung katapat nung iyong right angle. At since ito ang angle mo, yung angle 1, kung ano yung nakapagitna dyan, siya ang magiging adjacent. Okay? Naintindihan? O sige, bigyan ko kayo Is tangent po. another form of triangle. O, sige nga. Anong tawag dito? Ito. Ano to? Hypo. Hypotenuse. O, kung andito yung angle mo, sabihin natin theta. O, asan yung opposite mo? Ito ba yon? Yung nasa gilid, isa kabila po. Yon? Opo. Very good. How about this one? Anong tawag dito? Yes. Ano kasi? Ay. Jason, ay, Yan. O, naintindihan na. Jason. Nagkaiba? Sa ano po, tangent po, Ano yung TOA. sa tangent. Tangent is equal to opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Over. May question dito? May question sa part na to? Adjacent over hypotenuse. Okay. Gets ko na. Ayun na pala. Erase ko lang itong mga sinulat natin to, ha? Kasi magsasolve tayo. Wala pa tayo sa formal discussion kasi inintroduce ko pa lang sa inyo ang special triangle and nag-try pa lang tayo nag-identify ng mga values kapag ang given ay sine, cosine, tangent. So, halimbawa, meron kasi tayong mga ginagamit, Sandy, manulat ka? Meron kasi tayong mga ginagamit na kumbaga formula. Halimbawa, ang given sa atin ay sine. Halimbawa lang to, letters pa lang ang magagamitin ko. A plus B. Kapag ang given ay sine is equal or sine of A plus B, ang isa-solve natin ay sine of A or sine A times cosine B. I-add natin siya sa cosine A Ano yung times bilugan sine na hanapin? B. So, yan yung parang gagamitin natin. Halimbawa, meron tayong given dito na sine 75 degrees. So, kung papansinin nyo, isa lang yung given. Alin dyan ang A, alin dyan ang B. Diba? Ganun yung magiging nyo, thinking nyo. So, if Same. wala namang dito, wala namang angle na 75 kasi meron lang tayong 30, 60, 90
And meron lang tayong 45, 45, 90. Tama? Oh. Tama? Ganon din ba yung naisip nyo? Saan ko kukunin yung sin A, yung cos B, cos A, sin B? Saan ko kukunin yon? So, ganito yon. Since 30, 60, 90 and 45, 45, 90 yung ating special triangles, hanap kayo ng dalawang number na kapag pinag-add mo, 75 ang makukuha. 30, 45. Very good. That is equal to sine 30 or 45 plus 30. Okay? Intindihan? Or okay lang din na 30, 45. Ayan. So, depende. So, 30 plus 45. Na-gets? Diyan natin nakuha yung ating 75. Ang dalawang numbers sa special triangle or yung angle na kung saan pag pinag-add, makukuha natin is 75. So, nahanap nyo is 30 and 45. So, ibig sabihin, yung una siyang magiging A mo, O, kukulayan ng lumpian. yung pangalawa siyang magiging B mo. Ayan. Okay? Yung gawain ko. Nagets? O, ngayon, Speed check na lang daw. yung sign A mo niyan, palitan mo na siya. Sobrang baon sa batang pulubin. Dito ka na. Oo, hindi. Ito na yon. Dito na tayo nag-solve. Sin A cos B plus cos A sin B. So, yung A mo is 30, yung B mo is 45. So, sin A, ang sin mo ay Or hindi. 30. Oo. Ang sin A mo ay sin 30. Ang cosine B mo, ano yung B nakalagay dyan? 45 Oo, hindi. plus Oo, or ang cosine A mo, ito, cosine, kulang ang lang. A ay 30. At ang sin B, sin, tapos B mo ay 45. Pinalitan ko lang yung A and B given dito sa ating mga angle. Okay? Naintindihan yung part na to? So, kailangan lang po talaga pagbaliktaran yung A and B pag ano po. Ang pag Ganun lang. naman, basta depende dito sa given na to. Yung sa sum of, ito yung identities. Okay? So, ngayon, sin 30. Tingin ka dito sa ating special triangle. Wait, tanggalin ko itong mga pinagsusulat natin. Number 9, tumutulong sa pamamahagi ng relief Ay. rate sa mga natinsalan ng bagyo. Makakulat ah. Inaalalayan Ayan. sa pagkaroon ng kantang maraming dalang. Yan. Okay, ako. O, sin 30. Tingin kayo. Ang angle natin ay 30. Ang sin is so. Opposite niya ay 1. Ang hypotenuse niya ay 2. Tapos, ang ating cosine. So, ang cosine mo niyan ay, dito times natin yan. Ang cosine mo ay cosine 45. So, nandito ka. Ang opposite niya ay, di ba ang cosine is ka? Opposite and adjacent, opposite, adjacent, hypotenuse. So, ang cosine is adjacent and hypotenuse. So, kung ang opposite mo ay 1, ang adjacent mo ay 1. 1. Tapos, ang hypotenuse mo ay square root of 2. Naintindihan? Plus, cosine 30. Ito ulit yung angle mo, 30. Ang cosine ay adjacent over hypotenuse. Kung ang opposite mo ito ang adjacent mo. Square root of 3. At ang hypotenuse mo ay 2. Okay? Next. Number 12. Yung ating Nakita mo maraming sin 45. So, ito yung angle mo, 45. Tapos, ang sine ay so. Opposite mo ay 1. Hypotenuse mo ay square root of 2. So, may napansin ba kayo dyan sa ating mga nakuha? Meron dyan ang denominator ay square root of 2. So, using rationalization or i-rationalize natin sila, magiging yung 1/2, di natin yung babaguhin. At yung 1 over square root of 2. Di ba, minumultiply natin kung ano yung denominator. So, square root of 2. Square root of 2. Magiging 1 times square root of 2 is 2. Square root of 2 I mean. And square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. And square root of 4, that is equal to 2. So, ibig sabihin, magiging square root of 2 over 2. Okay, nakuha ba yon?
plus square root of 3 over 2 times yung 1 over square root of 2, pareho lang sila. So, that is square root of 2 over 2. And isolve natin sila. Dito ko na lang siya itutuloy. 1 times square root of 2 is equal to square root of. And 2 times 2, yung sa denominator naman, is 4. Plus square root of 3 times square root of 2. Pag multiply lang yung nasa loob ng radical symbol. So, magiging square root of 6. Over 2 times 2 is 4. So, pwede natin pag-isahin yung denominator niyan. So, magiging square root of 2 plus square root of 6 over yung denominator or common denominator is 4. So, this is the final answer. Okay? Naintindihan yan? Naintindihan? Kung paano nangyari yan? Meron ka pang glasses, saka ka na magpabili pag nasira. Basta ang una, kung walang angle ang dito, tingin ka ng number dyan sa special triangle na kung saan, pag pinag-add or pinag-subtract is makukuha mo yung given. So, nakuha natin sin 30 and sin 45. Tapos, since ito ang gagamitin, sin A times cosine B plus cosine A times sin B. So, yung A natin, in-identify natin as 30 and B natin is 45. So, pag substitute natin siya, sin A magiging sin 30, cosine B magiging cosine 45, cosine A magiging cosine 30, and sin B magiging sin 45. And then, using the special triangle, makukuha natin yung mga given dyan. Kapag sin 30, ito yung angle mo. So, kapag sin, opposite over hypotenuse. Ang opposite niya ay 1, ang hypotenuse niya ay 2. And kapag cosine, adjacent over hypotenuse. Ang adjacent niya ay 1, at ang iyong hypotenuse is square root of 2, pero nirationalize natin, naging square root of 2 over 2. And next, itong cosine 30, ang kanyang adjacent is square root of 3, and ang kanyang hypotenuse ay 2. And ang sin 45, ang kanyang opposite ay 1, and ang kanyang hypotenuse ay square root of 2. So, nirationalize natin siya, But I will. nagiging square root of 2 over 2. So, kapag pinag-multiply natin to, 1 times square root of 2, that is equal to square root of 2. And 2 times 2 is 4. And multiply ulit natin to. Magiging square root of 3 times square root of 2. So, square root of 6. And 2 times 2, 4. So, since common ang kanilang denominator, pwede naman natin silang pag-isahin. So, ang operation, don't forget, is addition. The answer is square root of 2 plus square root of 6 over 4. Or divided by 4. Any question regarding dito? Sure. Yes? Kahit po ba magbaliktad itong dalawa na to, okay lang. Ganyan pa rin po ilalabas na sagot. Depende lang yung ano, kung A mo niyan ay magiging 45, ang B mo niyan ay magiging 30. Nagbabaliktad lang. Pero same pa rin po niya magiging sagot. Thank you po. Thank you po. May question pa about dito? O sige, bibigyan ko kayo ng isang task. Yung sa, dito ko na lang siya isulat para at least may ano pa kayo. Ang isa-solve nyo ay... Hirap? Wala pa, Jericho, ano pa. Ito. Kasay na po. Sin din, para hindi kayo malito. Sin 15. Oy. Sin 15. So, Tapos yan din po. subtraction ang gagamitin dito. Anong Oo nga po. subtract nyo? Papalitan yung gitna. Pero, mag-iiba yung ating operation dito. Magiging subtraction. Pero same na sin A times cosine B minus cosine A sin B. Okay? Ngayon na po sasagutan. Oo, isasubmit siya sa akin. Assignment po. Oo, okay? Ano po ulit? Sin Kailan po 15? yung submit? Anytime, kasi kahit may deadline. Extended. Sin 15 po. Yes. Sin 15. Thank you po. Okay. Ang dali. Tapos yung puta mag-solve yan, nabalong mga yung mangutang ka na ako na. Kasi, Di teacher, in-screenshot ko yung mga ano. Kaya ako po sinulat ko lang. i-upload ko rin naman yan sa ano, okay?